Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, kamusta kayo? Welcome back to me. Alam mo, tagal na wala no? So ayan, mag-update tayo ngayon mga idol. Medyo naging busy lang tayo kahapon dahil birthday ng aking gwapitong kapatid. No? At medyo nagkaroon lang kami ng lakad, no? Doon kami sa Sky Island. Sa ibabaw ng kaulapan, no? Doon na kami, umalis lang kami mga idol, no? So medyo naging busy lang tayo ng konti at ayan, medyo may hangover at pagod ang aking katawang tao. Pero mag-update pa rin tayo ngayon mga lods, no? So malupit-lupit mga idol. So punta muna tayo sa ating mga news. Grabe. Ito yung ito yung parang ano ngayon trending ngayon, no, yung binanggit yung listahan, no, yung listahan ng mga kawatan at manguumit. Hindi. Ano pa naman daw yan mga idol, no? Innocent until proven guilty. So, imbestigahan sila. So, kasama nga doon si ito, no? So, ang ganda daw ng kanyang pelikula, no? Saktong-sakto daw dahil sa siyang bagman. Paano na si Maine? Ayun ang sinasabi ng mga tao, mga idol. So, nasartalo sila. No? Ayun yung mga yung mga marami sila eh. Meron nga dito sa Caloocan. Grabe, buti na lang. Hindi ko tuloy matandaan kung binoto ko yun eh. Pero sa tingin ko, hindi ko ata binoto yun. Kasi may listahan ako pag bumoboto ako at hindi ko siya matandaan. No, kilala ko siya pero hindi ko siya matandaan, nilista ko siya. Mga idol, kasi kahit papaano kilala ko yung mga nililista ko syempre, no? Kumbaga parang sa coins lang din yan eh. Nag-do your own research tayo sa mga binoboto natin at hindi ko na research yun na yun. Yung tao na yun, nasa Caloocan na banggit. Grabe yun. So ayun na nga mga idol, no? So sa ating crypto bubble makikita natin na parang saktuhan lang naman pati sa hours natin. No, nagkakaroon lang tayo ng galaw na boring nga yung ganito. Sabi nila boring daw yung mga ganitong galaw eh. Kasi kahit na trader ka nag-aabang ka. Siyempre, nag-aabang ka ng mga dulo-dulo dapat ang inaabangan mo. So ngayon, 8 wala. Ngayon, ngayong week natin mga idol medyo magiging malupit. No? Magiging malupit ang news natin ngayong o yung galaw ng market natin ngayong week na to. Kalahati, no? Sa kalahati ng week na to. Dahil pagdating ng Miyerkules, mga idol, meron tayong PPI report. At Thursday naman is CPI report, which is 10-11. Diba? O hanggang Friday. Nako, kulay pula lahat to. So simula Wednesday hanggang Friday, medyo baka maging volatile ang ating market niyan. So ngayon, patay muna yung market, parang boring. Pero paglipas ng mga ilang araw, doon nyo na makikita yan. Magsisigalawan yan mga idol, no? Hindi naman natin masabi na lumipad o bumagsak, depende sa magiging resulta. At depende rin sa resulta nito kung ano yung sasabihin ni Jerome Powell. Kapag umayon to, mga lodi, para mag-cut ng rate, nako, every news is good news dito mga idol, no? Kapag gano'n. Kumbaga kahit na pangit siguro, pero magiging reason yon para mag-cut ng rate si Jerome Powell, goods na goods yun. Mga idol, no? Kahit bad news, parang yung sa job, ano ba yun, yung news nung nakaraan? Di ba? Ganun yung mangyayari. So aabangan natin to mga lods, no? So punta muna tayo dito dahil tandaan nyo pag nag 114 lang mga idol ang Bitcoin, punta tayo sa Bitcoin. Dito lang mga lodi, ayan lang nakita nyo yung guhit na yan. Ito, guhitan natin. Sige, mga banda dito, pag umakyat dyan si Bitcoin mga idol, which is talagang mangyayari yon, naakit naman talaga dyan si BTC, ang maliliquidate sa market is nasa $3 billion mga loads. So, at napakalaki niyan. $3 billion short squeeze loading. BTC needs just 114 to liquidate 3 billion in short. No? Grabe. Grabe. Malaki talaga yan. 3 billion mga lodi.
Kasi nakikita natin minsan 600 million, 500 million liquidated, 300 million, 200 million liquidated. Pero kung 3 billion, Makati na sa banks to, mga idol, no? So, paghahandaan yan, no, ng mga malulupit, lalo na ni market maker. So, punta na muna tayo dito. Sabi ni Rob, ito kung ano nang pagkasabi. Yan. So, punta na muna tayo dito, mga Lodi sa Bitpinas, no? Ito yung naiisip ko na medyo, sa tingin nyo ba possible na to, mga idol? Nasa October, magta-top out na si Bitcoin. Kasi ngayong September, sabi nga natin, September 17, baka mag-cut ng rate at humataw na yung market. So, unang-una, syempre, ang maunguna dyan si Bitcoin. Dahil siya ang nauna sa pataas, asahan nyo na rin na siya ang maunang bumaba, mga idol, no? So, halimbawa, ngayong September, nag-start na siya umangat, no? Nag-cut ng rate. September 17. Lumipad na siya, umabot na siya ng 120 plus, 35, sabi mo ng 150, 175. No, sunod-sunod siya, isang linggo lang lumipas, tumaas na siya, ganyan-ganyan. Pagdating ng October, hindi naman sinabi kasi na pag-start ng October, madededs na siya. Pag-start ng October, bababa na. Pwede namang sa half ng October yan mangyari or sa katapusan ng October, doon siya mag-start bumagsak. No? At pag nangyari yon, bumaba ang dominance ni Bitcoin, ano na ang kasunod, mga idol? Alam nyo na. Di ba? Alam nyo na ang kasunod. So, alt season, mga idol. No? At yun ang ayon na ayon ng mga Bitcoin Maxi, mga idol. Kasi once na mag-alt season na, matik yun, bababa na si Bitcoin. Maghihintay na naman sila ng 4 na taon o isang cycle uli bago magka-add yung kanilang asset o lumipad ulit yung Bitcoin. Kaya yung iba dyan, pag alam na nila na alt season na, bababa na si Bitcoin, no? Nililipat na nila yung asset nila sa altcoins, no? So paanuhan na yan, pa kanya-kanyang favorite na altcoins na yan maglilipatan, mga idol. So dyan yun na makikita yung halos lahat ng mga coins, kahit mga walang silbi, nagliliparan. Hindi natin alam kung bakit. Di ba? Nagliliparan dahil sa ganun. And then biglang babagsak, di ba? Tapos biglang magsisibagsakan. So, ano yan, mga Lodi, mag-ingat kayo at maghanda kayo. Kahit ano pa mangyari. Wait lang. Diyan sa ilalim ng labahan. Doon na, sa may ilalim, Choy, tingnan mo. Di ba? So, ayun na nga, sa tingin nyo ba, mga idol, October, magbe-bear market na tayo. No? At eto naman, if adopted, the new rules, ayan, impose disclosure requirements, regulate brokerage, ayan, and expand enforcement measures including injunction against unregistered operators. So, nako, mukhang mangyayari din nangyari sa Pilipinas, mga Lodi, sa Japan, naghihigpit na sila. No? At alam nyo, mga idol, para sa akin goods to kasi every country, kumbaga halos marami ng mga bansa yung nag-a-adapt ng crypto, tapos gumagawa na sila ng mga rules nila. No? Medyo naghihigpit na sila para maprotektahan yung mga investor sa kanilang bansa. 'Di ba? Sa akin goods 'yun kasi ibig sabihin seryoso na sila sa pag-adapt sa crypto. Tama, 'di ba? Ganun ang mangyayari niyan. Yung adoption ng crypto, 'di ba? So akin goods 'yan, mga idol. Hindi ako diyan, hindi ako tutol diyan. Sa atin kasi medyo ewan ko lang Kasi ito, ito. Mga Lodi, tingnan nyo to. Sabi dito, ito yung 272 na wallet na na-blacklist ng WLFi. So, etong 215, kaya siya na-blacklist, no? 79% siya ng 272 na wallet. Kaya siya na-blacklist kasi tied to a phishing attack. Doon pa lang may reason na agad sila. We step in preemptively to stop hackers from draining funds
and are working with the rightful owners to secure or to move assets. Ayun yung sinabi niya dyan, di ba? Ano pa? Ito naman, yung 50 naman na wallets. Owners reported compromise via support. We blacklisted at their request to help protect or recover funds. So, ayan, yung 5 naman, flag for high risk exposure. Security risk under review. Tapos itong isa naman, suspected of misappropriation, suspected of misappropriation of other holders' funds under through internal review. So, sabi dito ng Bitfinance, mga idol, well, you can easily guess which of the accounts described by WL5 below is about Justin Sun token. Oh, ayan mga idol. Oh. Nagkaroon na agad, hindi mo na kailangang automatic na Parang common sense na lang daw mga idol. So ito naman mga lodi. Trump's WL5 called a scam and a mafia play. So ayun na, sinasabi ko sa inyo. Etong WL5 mukhang mamumblema talaga to mga idol. Kasi mismong Polygon Debrel says the team lack his WL5 token. So mismong na yan Polygon Debrel. So Debrel ba yan o pangalan niya ba yun? Siya mismo mga lodi, nilak yung token niya. And since it's Trump's family, he can't do anything. Oh, kasi nga si Trump baga ni Trump pamilya ni Trump I just got a reply from World Liberty Fight TLDR is they stole my money and because of its POTUS family, si Trump yan, I can't do anything about it. This is the new age mafia. There is no one to complain to, no one to argue with, no one to sue. Ayan. It's just is. This is the scam of all time. So ayun na nga mga idol, no? Ano ba sinireply sa kanya? Thank you for reaching out. Unfortunately, due to the high-risk blockchain exposure associated with your wallet address, we will not be able to unlock your token. O isipin nyo mga lodi asset mo yun, pera mo yun, token mo yun. Pero dahil saan ba siya? Dito mismo sa worldlibertyfi.com siya. Hindi mo makuha ngayon mga idol, no? Kumbaga nilak nila. May kapangyarihan silang ilak. Pero kung nasa cold wallet mo yan, hindi mo yun maano. Ito naman, ito pa. Ito pa nga. Ayun pala yung words doon. Ito pa nga. Ayan. Trump's family wealth grew by 1.3 billion following ABTC and WL5 debut. So mga idol nung nilabas tong WL5, yung asset ng pamilya Trump umangat ng 1.3 billion. The family's collective net worth now stands at over 7.7 billion per Bloomberg. 'Di ba? So, wala ka talaga magagawa, no? Sabi nga nila, wala kang pwedeng idemanda kasi kapag idemanda mo naman yung anak ni Trump, papardon lang siya nun. 'Di ba? Kung sakali, ano na mangyayari ngayon? Alam niyo kung anong dapat gawin mga idol? Kapag sabi nga sa ilang beses ko na sinasabi 'to kapag may nag-promote ng artista, gobyerno, politician, celebrity, sportsman, no? Yung mga celebrity na sportsman, bawa sila Ronaldo, sila Messi, yan, sila LeBron James, sila Kanye West, sabihin natin si Kanye West. Wag nyo nang tangkilikin mga idol dahil wala naman dulot yung mga coins na ganun. Anong dulot nun? Di ba? Kasi gusto namin maging ganito, ganyan. Wala. Maraming token na may silbi, mga idol. Kesa mag-risk kayo sa mga ganun. Unang-una, kapag mga ganyang coins, yung mga pump and dump, yung pag nakita nyo lumipad, gusto nyo humabol, doon kayo natatalo. Pangalawa, mga idol, 3 lang ang nananalo o nagpa-profit sa mga ganyang coins. Unang-una, yung developers. Pangalawa, yung insider. Pangatlo, yung crypto exchange.
Kayo, wala kayong ano diyan, wala kayong makakamit diyan mga idol. So kapag pinro mo, ngayon lesson na 'yan. Ako dapat nga ilang beses na nangyari 'yan eh. Sa Trump coin pa lang, sa Melania coin pa lang, natuto na kayo na as long na pinahina-hype yan ng mga celebrity, kahit pa sa pamilya ni Trump yan, huwag nyo nang asahan na magpa-profit kayo dyan. Di ba? So, dumagdag lang yung kanilang yaman dahil sa inyo. 1.3 billion ang dinagdag mga lodi. Ayan. September rate cut odds hit 100%. So, talagang halos perfect na yung na magka-cut ngayong September ng rate cut si Jerome Powell. Ngayon, ang binibilang na lang dito mga idol, yung percent kung gaano ang ikakat niya. No? So, ang sabi dito, 11% chance na 50% basis points daw yung ikakat. So, napakalaki niya kung mangyari yan, goods na goods. Pero kung 25 yan, matik yan sa susunod, mas mataas sa 25 yung cut. At kung ano man yung susunod sa December naman, mas mataas din yun mga lodi. Pataas ng pataas yan. So, alam nyo na, mga idol, no? Positive news yung nasa natin ngayon dyan. Pero magkakaroon tayo ng CPI at PPI, so hintayin din natin yan. The SEC and CFTCI 24/7 trading for stocks. So ito magandang news din to sa stocks kasi may oras lang yun mga lodi, at hindi siya 24 hours. Tapos may mga araw din na sarado siya, weekends, di ba? Sabi nga natin. So ngayon, tinitignan ng SEC kung kaya nila o pwedeng payagan na magkaroon ng 24 hours trading sa stocks mga idol. Non-stop trading could supercharge markets just like crypto. Diba? So yung anong tawag dito, hindi ko mabasa. Commodity Futures Trading Commission. So ayan, na yung CFTC. Once na mangyari yon, solid yun mga lodi. 24 hours na. Hindi na magiging boring yung market pag sa weekends. Diba? So ayan, minsan nga kapag ganun, mas pag weekend, medyo mas buhay pa diba? So pag nangyari to, mukhang maganda-ganda yan mga lodi. Ngayon, nag-trending naman si David Schwartz kasi sobrang parang ano daw ibig sabihin ng profile picture niya, bullish daw ba yan? Kasama niya pa tong meme coins na to. Ayan nakalimutan ko yung pangalan ng meme coins na yan Ito hindi ko alam yun. Hindi ako nag-ano ng meme coins sa XRP kasi mga idol So ayan, bullish daw yan, sabi nila. Na? At eto naman, syempre bullish din to. Morgan Stanley recognition highlights Ripple as a payment alternative to SWIFT. O ayan na mga lodi, nag-start na mga idol, kasi nung una, syempre imposible yan, papalitan mo yung SWIFT. Imposible yan. Papayag ba yung mga yan? Mga matagal na yan, tsaka na yan. Di ba? Maraming ganong usapan. So, marami na rin, kahit yung ibang bangko, na pwede talagang nagsasabi na pwedeng maging alternative yung Ripple, mga idol. So, napaka-good news ng mga lumalabas ngayon talaga sa Ripple at sa XRP. So, ito yung sinasabi natin, na pwedeng maging mabigat na catalyst yung mga ETF sa XRP. Sabi dito, XRP awaits ETF catalyst, slipped 4%, but the real focus is October, when the SEC decides on spot XRP ETF. Goods na mga idol. Once na may pasa na sa October yung mga nag-apply ng ETF, napakadami nag-apply sa XRP, nag-apply ng XRP ETF mga idol, nasa 15, kulang-kulang 20 na. Institutions are watching every move. One approval could flip the switch to a massive bull run. Yun na nga mga lodi, So, ang nag-flip ng switch, ng bull run natin o ng altcoin natin, hindi Ethereum. Imagine kung XRP mag-i-start, Grabe yun. Tindi nun. Tapos ito naman, mga idol, SWIFT GPI versus Ripple payment. So, pakinggan nyo to, panoorin. So, we have compared SWIFT GPI versus Ripple payments here.
Ripple has forced Swift to improve payment processing standards, which have been previously been ignored or taken for granted by Swift. They have been making advances in payment processing space, trying to address age-old issues using different approaches. The first point I would like to talk about is the infra and the technology. Though Swift introduced GPI Tracker, which provides great visibility in a cross-border payment, it still relies on the old infra and is not as disruptive as payment based on blockchain technology. That is Ripple and the ILP. However, the blockchain space isn't a proven platform in terms of the scalability of framework. Okay. The next point, the other point I would like to talk about is the processing time. So Swift GPI promises payments within 30 minutes or within 24-hour time frame, whereas, just note the difference between the processing time, Ripple offers payment processing standards which confirm payment finality within seconds. So it's a huge difference in terms of the processing time. However, when we talk about adoption, okay, the Swift still holds the advantage of being the largest network for payment processing with more than 11,000 banks in its network. Swift GPI is a quantum leap to improve speed, security, and transparency issues in payment processing standards, while Ripple is used only by a handful of institutions or the organizations. When I looked into the internet, it was around 45 FIs have Ripple system in place. So ayun mga lods. Parang ano na kasi, no? Kung may papalit sa Swift, parang pinaka pwede daw talaga is Ripple. Dahil sa technology nila na kung gusto mo talagang maganda, kasi syempre mabilis, tapos low fees, murang-mura, scalable. So talagang nandun na, kumbaga kompleto na mga idol. Kaya marami nagsasabi rin talaga na pwede. No, hindi pa na sinasabing sigurado yan mga idol, pero pwede na yan. May rumored na. Kaya nga sinasabi, buy the rumor, sell the news eh. Kasi once na in-announce na nila yan, tas di ka pa nakabili, wala na, huli ka na nun. Pagka ganun. Diba? Tas eto rin, yung Robinhood CEO, mga idol. No? Dito kasi sa bandang huli ng interview niya, sinabi na, it's time to leave Bitcoin and meme coins behind. The future is real world asset, no? Dito banda yun eh. So I think it's time to move beyond Bitcoin and meme coins into real world assets that exhibit fundamental utility. I believe it will make it easier to invest. I think it's time to move beyond Bitcoin and meme coins into real world assets that exhibit fundamental utility. Yun, di ba? Dati meme coins talagang solid, no? Alam niyo naman yung nangyari sa Dogecoin, nangyari sa Shiba Inu. Pero ngayon, mukhang mag-iiba tayo mga lodi sa tingin nyo. Utility coins era na ba tayo ngayon mga idol? Ako, medyo dun ako sa part na yun. So talaga utility. Welcome to the mass tokenization era. Ito yung ano natin mga idol, no? Ito yung last news natin kasi medyo ito yung pinaka-trending ngayon dito sa X eh. Shoutout din kay Kevin, no? Pero kahapon pa lang, ay kagabi pa lang may nakita ko na akong ganito eh. So ito mga lodi, no? Etong babae na to mga lodi, tas etong chupul na lalaki na to. Sumakay lang siya sa trend. And then, pinatay siya ng walang dahilan, mga idol. Tingnan mo, nakaupo ka lang. Tapos, bigla ka nilang sasaksakin sa leeg, mga lodi. Ayan, yung lalaking chupul na to. Ayan. Ito yung mayor, mga lodi. Hindi ito yung babae, Baka isipin nyo ito yung babae. So, ito yung mayor, no? Ayan, mga lods, no? So, ito yung babae na yan, no, mga idol. Kita nyo yan, no? Isipin nyo, pauwi ka lang ng bahay. Tapos may mga makasalubong ka o makasalamuha ka na ganito. O makasabay sa sasakayan. Tapos bigla ka na lang papatayin ng walang dahilan. No? Tapos syempre wala ka pang kalaban-laban. No? Nakatalikod kayo. Okay sana kung hinamon mo ko ng suntukan. Pwede yun eh. Patayin tayo. Yung ganun. Diba? May palag ka pa. Pero yung nakatalikod ka. Tapos biglang tatraydo rin. Ako, ito yung lalaki na yan mga lodi. No? Ito yung parang ito yung babae. Ang pinakamali dito mga idol kasi itong lalaki na to is 14 times na siyang pinakawalan. Isipin niyo yun mga idol. 14 times. Dapat yung mga nagpapakawala dito sa mga ganitong tao o pinapalaya yung mga ganito, maging ano rin sila eh, may parang may
may kasalanan din sila dito mga idol kasi hindi pa ba obvious na 14 times na siyang nakulong na tapos pinakawalan din siya ng 14 times mga idol. Ano ibig sabihin nun? Di ba? Dapat sabi pa dito, the algorithm won't allow me to say what I need to say about this guy. So pati si Elon Musk mga lods na pinost na to meron na siyang mga pag pumunta nga kayo sa page ni Elon Musk, marami na siyang reklamo pagdating sa mga ganito, yung mga namamatay, pinapatay. Kaya nga si Trump, galit na galit si Trump Saan na ba yung nabasa ko sa kanya? Wait lang mga idol Hindi ko na kasi inani yung news na yun Wait lang Ito. Kasi naalala niyo yung binalita ko sa inyo kagabi na yung mga military vehicle, 'di ba, na umiikot na pinadala ni Trump sa Chicago pala papunta yun o kung saan man na mga mga magugulong lugar, no? Sabi dito nung ni Trump dun sa isang reporter, mga idol, pakinggan nyo. Ay, hindi. Quiet. Listen. You don't listen. You never listen. That's why you're second rate. Hindi marinig, no? Pero ako babasahin ko na lang yung sinabi niya. Sabi niya, when you say that, kasi sabi ng reporter, are you ready to go to war with Chicago? Doon niya dinala yung mga military vehicle Sabi ni Trump, when you say that, darling, that's fake news. Listen, be quiet, listen. Sabi niya, no, you don't listen, you never listen. That's why you're second rate, no? Trying hard copycat, sabi niya, no? We're not going to war. We're going to clean cities up so they don't kill 5 people every day. That's not war, that's common sense. Ayun yung sinabi ni Trump, no? So, ibig sabihin, hindi nalingid sa kaalaman niya na marami ng mga tupol na nangyayari at ayaw niya mangyari dun. Di ba? Ito nga, nakita ko to mga idol, parang ito din yan ito mo, ito kasi papalag. May hawak siyang kutsilyo. Papalag, ay makulit ka, di ba? Sige, subukan mo pre. Alis na ako, makulit ka talaga. Pugo. Buti kung ganun yung pwede. Pero kung yung, alam nyo, yung mga ganito, nyari may kutsilyo, nakakatakot lang yan kasi may hawak na kutsilyo yan. Di ba? Pero kung sasabihin mo na, pero wala namang wala, yung mga ganitong makukulit mga lods, walang aral to sa fighting. Kumbaga siguro based on experience nila, pag magulo sila ganun. Pero kung nanganganib na yung buhay mo, tas meron kang konting knowledge pagdating sa self-defense o kaya sa fighting o sa pakikipag-away o sa amting, naku, wala. Mangangamote yung mga ganito mga idol. Tulad niyan, di ba? Experience ko na yan, mga lodi, ilang beses na. Yung mga, alam mo, ang tatapang, syempre nakakatakot silang tignan, di ba? Pero once na, kumbaga, alam mo yung ginagawa mo, makikita mo yung mga mukha nung pag nagmamakaawa na sa'yo. kung gaano sila nakakatakot nung umpisa, nakakaawa na sila nung huli. Ganun. Ilang beses na nating na-experience yan. So, kaya ito yung ginawa niya. Kulang pa yung ginawa niya dyan diba? Ito yung post ni Elon Musk, no? Ayan, yung pinost niya rin to, nirepost niya rin. At marami siyang post tungkol sa mga ganito. Yung mga pagdating, yung mga krimen, diba? Pinopost niya lagi yan. Ayan, kasi talagang parang ayaw na rin si Elon Musk Nabubwisit na rin. Sa nangyayari at walang ginagawa yung mga gobyerno o yung sino man na dapat may gawin walang ginagawa, no? So ganyan. So ayun yung news natin ngayon mga lodi, grabe. So bawi ako sa inyo mamaya. Wala naman na tayong lakad. So mamaya mag-iipon tayo ng malupit at maraming news mga idol para sa inyo. So ayan, welcome back to me mga idol. So sana medyo na-enjoy nyo pa rin yung ating video kahit medyo maiksi lang to at yung mga topic natin goods pa rin naman mga lods, no, sa tingin ko.
So, ayun. No? Unang-una, comment nyo kung sa tingin nyo ba, October, pwede na tayo mag-bear market. Payag ba kayo nun? Sa Bitcoin lang, ha? Pero yung alt season, malamang doon na mag-i-start yun. No? At medyo sang-ayon ako doon ng konti lang. No? So, ayan mga idol, kita-kits tayo mamayang gabi. Maraming salamat sa mga nanonood. Huwag nyo kalimutang mag-like ng video natin. Sa mga hindi pa na-subscribe, subscribe kayo. Sa mga wala pang crypto exchange, mga Lodi, check nyo yung nasa description dyan natin. No? Maraming bonus dyan at discounts, mga Lods. No? Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanonood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clovis TV. Subscribe to Jebla. If you want to subscribe to me, it's a link in the description. Also, if you don't subscribe, I'll be so sad.